Hi guys, what's up? It's me again, Kuya Jay, and you're watching Kuya Jay TV. So for today's video guys, pag-uusapan natin yung mga way kung paano nga ba magpalaki ng Yunjun. Alam nyo guys, maraming mga kalakihan ang gusto na pag-usapan ang topic nito. At alam ko marami rin po sa inyo ang naghahanap ng sagot kung paano nga ba at kung ano ba yung mga way na pwedeng gawin para magpalaki ng Yunjun. Siyempre guys, kasama ko naman ng ating kaibigan para sa mga katanungan natin. So yun na nga guys, na huwag natin patagalin ang video na to. At pag-usapan na nga natin yung natural way ng pagpapalaki ng Yunjun. Ayan, so ito lang naman guys ang sagot sa akin. Maraming lalaki ay nagtatanong tungkol sa natural na paraan para magpalaki ng ari. Ayan, pero mahalagang malaman na walang medical na ebidensya na nagpapatunay na epektibo at permanente lumaki ang ari gamit ang mga natural na paraan. Gayunpaman, may ilang bagay na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng performance, confidence, at temporary enhancement at itsura o function ng Yunjun. Ayan. So yun na nga guys, nasimulan na natin. Natural practices na maaaring makatulong. Ayan guys, makinig kayo maigi ha. Number 1, regular na ehersisyo. Pinapabuti nito ang blood circulation kabilang ang daloy ng dugo sa ari. Ayan. Ang cardio exercise tulad ng jogging, swimming, at biking ay makakatulong. Kaya pala ang daming nagbabiking, no? Ang dami pala at ang daming nagja-jogging, no? Dahil pala dito, no? So hindi lang yun guys, no? Number 2, Kegel ay yung tinatawag na pelvic floor exercise. Ayan. Pinapalakas nito ang pubococcygeus. Ayan, yung tinatawag na PC muscle na makakatulong sa erection at control. Ayan, maaring mas maging matigas at mas matagal ang ereksyon. O ba, ayos pala itong Kegels, ano? Number 3, pag-maintain ng healthy weight. Ayan, ang sobrang taba, lalo na sa bandang tiyan, ay maaring magmukhang mas maliit ang Yunjun. Ayan, ang pagbaba ng timbang ay maaring maglabas ng nakatagong bahagi ng Yunjun. Aba, pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ayan guys, tigilan nyo na yung pag-iinom at paninigarilyo ha. Yan po yung number 4 natin ha. Number 5, balanced diet. Mga pagkaing mayaman sa zinc, L-arginine at omega-3 fatty acid ay maaaring makatulong sa blood flow at sexual health. Ayan. So ano pa ang sabi niya dito? Halimbawa, saging, ayan, mani, isda, tulad ng salmon at gulay, ayan. Number 6 guys, jelking, ayan o. Isang manumanong teknik, ayan, may teknik pa pala na ginagawa ng ilang lalaki upang palakasin ang blood flow. Sino gumagawa nito? Mag-comment nga kayo dyan guys. Babala, walang sapat na siyentipikong ebidensya na epektibo ito at maaring magdudot ng injury kung hindi tama ang pagkakagawa. Number 7, pag-iwas sa stress. Alam nyo guys, no? Pagka-stress talaga ang pinag-uusapan, alam niyo na, isa na yan sa mga dahilan kung bakit humihina yung ating Yunjun. Dahil nga pag stress ka, apektado din po yan. Ayan. Ang stress ay nakaka-apekto sa testosterone level at performance. Pwedeng makatulong ang meditation, yoga, o simpleng relaxation techniques. Ayan, aba, sino po ang mga nag-yoga at nag-relaxation? Ayan, mga dapat iwasan guys. Over-the-counter pills o supplements. Aba, usong-uso na ito ngayon guys sa mga online store, online, mga, alam niyo na, 'di ba? Mga Lazada, mga TikTok shop, mga Shopee, usong-uso na ngayon yung mga ganyan. Na hindi aprobado ng FDA. Karamihan sa mga ito ay walang ebidensya at maaaring delikado. Ayan. Number 2, vacuum pumps o stretching devices. Alam, marami rin ako nakita nito sa mga online. Maaring pansamantalang lumalaki pero may panganib na pinsala kung maling gamitin. Ayan. Surgery available pero risky, mahal at hindi palaging successful. Hindi ito i-recommend maliban kung medically necessary. Ayan guys. Reality check tayo guys na ang average penis size ay kadalasang mas malaki kaysa iniisip mong maliit. Ayan, performance, tiwala sa sarili at connection sa partner ang mas mahalaga kaysa sukat. Yun naman pala guys, hindi naman pala importante yung sukat, kailangan naman pala yung performance at saka tiwala sa sarili, di ba? Kung meron kang malalim na insecurity, mas makakatulong ang pag-uusap
ang isang sex therapist o counselor. Ayan, kailangan mo po ba yun? Pag-usap, parang nakakahiya naman, no? Okay, so yun lang guys ng ating topic for today's video. So kung meron po kayong naunawaan, kung meron kayong hindi nintindihan, balikan nyo lang po ang video para naman mas maunawaan po ninyo kung ano yung mga paraan, kung ano yung mga way para mas lalo pa natin mapalaki yung inyong mga junjun. Thank you for watching this video. I hope na nakatulong po ito sa inyo. Thank you for watching.